Onon o ang Henry V atong kanonayon sa bisan unsa nga mga trabaho ang Henry V mo'y kaabag nimo o laninit kayo ta igalakay ang Henry V mo'y dipinsa ta Henry V kamita Henry V mo'y himna Henry V permiya kada adlaw himna sa Henry V may pwersa Henry V likod na Henry V mo'y kaabag da. Subay sa naghingapin nga interes sa katawhan, uban sa mga kabalaka sa kahimtang sa nagbinugtong masakyan sa kadalanan. Sa mga isla ug mga probinsya sa nasod nga Pilipinas. Ilalom sa pribadong bikil sa mga tag-iya ug mga tagdumala. Ngadto sa pagpasiguli sa banay ug kumpiyansa sa mga sumasakay. Kining maong programa nahimugso alang sa mga sumasakay katawhan nga makabaton sa angay masayran nga kamatuoran. Uban sa kinidlab nga santing sa hustisya, mao kini ang programang ang kamatuoran. May gabi Pilipinas, may gabi sa katawhang Pilipinhon. Mga igsoon, may gabi natong tanan, ako pagtimbaya sa mga kausapas, mga suki na tutig Paminaw, Luzon, Visayas ug Mindanao. Mga igsoon, tuguti kong mutimbaya sa mga kausapas, sa mga suki na tutig Paminaw, sa mga lugar diin anaa karon sa ilahang matag panimalay, sa ilahang buhatan, labi na gyud sa ato karon nga mga kawani o ingon man sa mga driver o konduktor sa mga sakyanan sa kadalanan. Salamat sab sa mga sakyanan pandagat. Tuguting mo na ko pagtimbaya mga igsuon sa tumakaygalaan nga nagsunod kan sa itong programa sa mga lugar sa Negros Oriental, Negros Occidental, Sugbo, Bohol, Siquijor, mga lalawigan nga kusog nga nagpamati sa atong programa. Unahon ako pagtimbaya mga igsuon ang atong mga kaigsuonan sa may Dipolog ug Pagadian. Salamat sab sa mga taga Zamboanga City. Akong gitimbaya mga igsuon bisan pa man ang atong mga kahigalaan nga nagasunod sa atong programa karon dinha sa may Misamis Occidental o Misamis Oriental sa ato ang mga kaigsuunan nga nagsunod dinha sa mga lugar sa El Salvador o ingon man sab sa Butuan. Sa mga kaigsuunan tos Cagayan de Oro, sa Bulwa ug Yakapin. Salamat sab ninyo tanan sa mga taga-Hinguog. Ako sabda itimbaya mga igsuon, mga kaigsuon natong nagbiyahe sa Butuan paingon sa Cotabato ug ang ato sa mga kahigalaan nga nagbiyahe gikan mismo sa lugar sa Cagayan de Oro ngadto sa Surigao o ingon man sa Davao. Salamat sa mga sukin itong Paminaw, Lukop, Mindanao. Akong gitimbay mga igsoon, mga kahigalaan nato nagpamati karon dinha sa may Samar o Leyte. Sa atong mga kaigsuunan nga nagbiyahe karon mga igsuon sa Nautical Highway. No? Salamat sa gikan mismo sa Iloilo paingon sa Metro Manila sa may Cubao padung Batangas o gikan sa Batangas padung og Oriental Mindoro. Salamat nyo tanan, salamat sa mga taga Aklan, Capiz, Antique o siyempre mga igsuon sa ato ang mga kaigsuon na nagsunod dinha sa may Siquijor, sa Bohol, labaw na sa mga taga Camotes Island sa Cebu mga igsuon o sa taga Bantayan Island. Sa tanan nga mga taga Santa Fe o Madridijo, salamat sab sa mga kaigsuonan nato nga nagpamati karon dinha sa may northbound terminal sa Sugbo o sa southbound terminal. Magpasalamat sab ko mga igsuon sa mga karon nagpamatian mga igsuon sa may Bugo City, Cebu o ingon man sa mga nagbiyahe mga igsuon sa Daan Bantayan padung sa Maya sa tanan nga mga nagbiyahe og Lambusan diha sa may mga kaigsuonan itong nagbiyahe mga igsuon sa Tudela kay sa mga taga Liloan Port o sa mga taga San Francisco Camotes Port sa tanan nga mga kahigalaan nato nga nagbiyahe karon sa Asnar Shipping. Salamat sab ninyo. Salamat mga igsuon sa mga kahigalaan nato nga ining dapita mga igsuon ang mga taga Tudela nagpamati nato. Salamat gyud tanan. Mga igsuon kusa kong nagpadangat sa akong pagpasalamat sa mga suki naton tigpaminaw nga ining dapita. Medyo lig-on kayo ang kumpiyansa sa atong programa. Salamat gyud tanan. Mga igsuon dili na nako pwede pantason ang atong programa, ang ato ang greetings gumikan kay ni anata sa kahimtang karon nga limitado ato ang takna.
Okay, padayon ko sa mga pipila ka mga kahigalaan nato. Salamat ka ganina. Medyo doon na tayo mga pipila ka kahigalaan nga ako ang gitimbaya, no? Mga igsuon, mga kahigalaan nato nga naghatag og impormasyon nato nga dunay mga dagkong issue nga ilaha karon nga gituki, no? Sa ilaha karon nga pagpadayon, sa ilaha karon nga pagsalig, no? Sa ato karon nga mga nasa ato ang kagamhanan ug siyempre mga igsuon sa ato sa mga sa atong mga kompanya, no, ilalom sa Balyacar Transit Incorporated nga nailalom sa Yanson Group of Bus Companies. Okay, mga igsuon, tuguti ko niyo magpasalamat og dako sa mga kaigalaan nato nga nagsubay karon. Okay, nindapita ako ang itimbay mga igsuon ang mga kahigalaan nato nga nagsunod sa series transport, no? Ako ang gipasalamatan nga igsuon ang may biyaheng Batangas ngayon at saka yung nasa Metro Manila, yung Strong Republic Nautical Highway na biyahe. So ako po'y lubos na nagpapasalamat sa inyong lahat dyan sa may Barangay Bulbok, Batangas City at saka sa mga kapatid natin na palaging nakikinig at saka taga Gold Star Bus Transport o Gold Star Transport. Maraming salamat po sa lahat na destinasyon na dinadaanan galing Quezon City, Muntinlupa, Pasay, Manila, dyan sa may Iloilo City. Sa Sara, Kalibo, Estancia, Bacolod, Kabangkalan, Dumaguete, Zamboanga City. Salamat ni Dixie Gunot. Okay, salamat sa mga igsuon sa mga kahigalaan na to nga nagsubay sa programa. O ako sa mga gitimbay mga igsuon ang mga pipilan to mga kahigalaan nga naghatag og dakong importansya sa atong programa. Ako ang kinasingkasing nga mopadangat ninyo nga kining ato ang programa mga igsuon nagsubay lang ta sa mga pipila ka mga kahigalaan nato nga nalipay sab mga igsuon. So ako na lang gihatagag gibugaton ang mga pipila ka pangutana. Pastor, posible nga ining panahon na dunay mga adjustment sa amo karon nga mga benepisyo. Pero ang amo lang karon, pastor, dili ba mi masabit aning ilaha karon nga gibuhat nga dunay mga kaltas additional pero wala gyud mi memorandum of agreement or MOA nga gisaynan tali sa labor union na ug ingon man sab sa kompanya sa YGBC, sa Yanson Group of Bus Companies. Okay. Another line pangutana nga pastor palihog og hatag og gamay pod nga explanation sa amo karon nga mga gilauman nga increase sa amo karon nga mga pension sa mga nang retire na gikan sa Yanson Family Corporation, specifically sa series liner. Okay. So salamat, no. Okay, dire sa ta. Mga igsuon una ako sang ipaybalo ninyo nga ang mga ilalom sa kompanya, unahon sa naring ulahi ha, ang ilalom sa kompanya mga igsuon, doon na sila contribution sa Social Security System. O ang Social Security System, nagkuha sigon sa inyong mga contributions, pero dili ko suhito kung unsay level sa inyong contribution. Ang ako rin kasulti ninyo nga, dili pa kumutat sa ubang mga issue, pero nakadungog ko nga doon na gipahigayon nga posibilidad sa inyong pension increase. Pero dili lang ko makahatag ninyo og direkta nga tubag kay ang level manggod depende manggod sa inyong contribution. Usbon ako sa inyong contribution. So kung doon ay mga pipila ka mga kaigsunan na to karon nga aware or naghuna-huna nga kay i-increase ang Social Security pension sa mga senior citizens, ma-appeal ba sila? Well, mga igsuon, ang pinaka-insaktong ahensya nga motubag ninyo ana walay lain kundi ang taga SSS. Ang sako amang god mga igsoon ingon ani ra gyud. Daghan na kaayong ni sulay og pangutana kun nganong wala sila increase sa ilahang SSS pension. Ang mga nangutana mga igsoon ako ang gipa direkta gyud sa opisina sa buhatan sa SS. Pero ang problema lang kay sila sa SS, doon na sila ilahang kaugalingon
nga pamaagi kon unsaon nila pagpasabot diha ninyo, labi na gyud sa gitawag nilag online inquiry, no? So adto mo dito mangutana ang mga pipila dinha kaniadto nga mukuhag number kay mangutana, dili man gihapon sila mahatagan og saktong tubag kay gipabalik man gihapon sila, gipapangita man pod sila gyud og kinsa gyud maka inquire or maka-assess nila para sa online inquiry. So, slaktod pagka-istorya, ang ako ang nahibalan, kung dili gyud na ninyo siya ma-follow up, dili gyud na masubay. Pero kung pananglitan, doon ay mga pipila ka makaigsuna to nangutana karon nga nganong doon na sila'y bara or kanang gitawag na tog tribisiya sa ilahang mga pension, ang kadaghanan nga tubag sa taga SSS labi na gyud diha ninyo, no, sa taga Balyacar Transit, sa taga Yanson Group of Bus Companies. Ang ilahang tubag kadaghanan doon na pay mga unsettled business, doon na pay mga wala mabayri nga mga balanse sa inyuhang mga loan. Ug unya doon na sabkoy na sabdan nga dili sila basta-basta nga maka-raise up, gumikan kay doon na sila'y board sa SSS nga maoy responsable ining dapita. So ningon sila nga magpaabot lang mo, ako mga igsuon, wala ko ikasulti ninyo nga angayan ba ninyong paabuton o angayan ba ninyong pangutanon, kaya ining panahon na medyo lisod man ang pagsulod or ang pag-reach out sa SS kung wala kay kabangkaagan sa computer. So mga ilang kong dispensa ninyo kung nganong ingon anaman kay nagsukad man gud na kaniadto sa gitawag natog katubang COVID, no, or pandemic nga medyo gipagi nilang online. Pero ang problema lagi kaning mga kaigsuonan nato nga wala pagyod dinhan dapita. Syempre, kadaghanan sa kulang anak katumang yung nas pangidaron na. At may level dili pagyod mi as in dunay well-versed mi sa computer. So, nagkinahanglag assistance. And then, naaramang yun po yung mutabang. Pero ang problema lang, walay ilaha sa SS nga mo'y mo assist. So, you need to find out someone nga wala sa SS nga mao gyud mo assist nimo so that naa kay imuhang kaugalingong inquiry. So, iandam na lang nako daan diha ninyo ang mga pulong nga nagkanayon nga pangita na lang mo daan o kinsay posible nga maka-assist ninyo nga dunay background sa kaning computer kay technically daghan man pod gyud ang naresulta hinuon nga nagka-problema gumikan kay ang ilahang kaugalingong system sa SSS ilahar ra gyud po ng system nga gingon pag-istornalis lang mga selected nga mga individual nga pwede lang pa-assiston pero dili man gud available tanan. Ang unang problema is ang panahon. Ang ikaduhang problema is kanang gitawag nato basig mas scam. Okay. So, mga kog sorry ninyo dihan dapita ha sa mga kaigsuonan nato. Well, baliko na ko ang pinaka the best ninyong buhaton. Proceed, no? With that pagpangita gyud sa website sa SSS. Anya dito na mo matubag pero provided na amoy maka-assist ninyo na makatabang ninyo. So sa inyong pangutana nga ingon ana ako gyud pong i-limit din ha no sa mga kaigsuonan nato nga nagpangutana karon mga retirees mga igsoon gikan sa Yanson Group of Bus Companies nga ining panahon na wala pa makadawat sa ilahang SS o katong uban nagdawat wala pa increase sa ilang SS. Doon na nag-ingon nga ilahang increase no ang SS pension. Pero ang problema lang sa ilang saad 2024, wala pagyoy maisip nato ba nga reliable feedback or na hinayon na bagyod ang ilahang gipasalig nga sa 2024 doon ay increase sa SS I believe 14% sa inyong premium. Okay, sige. So, salamat niya diya tanan, ha? Ako lang agbasihanan inyong mga pila ka mga pangutana. Ang primerong pangutana kaganina, o dili ba maapektuhan ang inyong karon nga mga kaltas, o meaning to say, unsa gipandidak diya sa inyo, o unsa po'y kasiguruan sa inyo hapod karon nga, mga ilang kog sorry, ha? Sa inyo hapod karon nga mga benepisyo, no? Okay. Mangutana sa ko ninyo before ko mo proceed og tubag, ang inyong 13-month pay no question. Pero ang pangutana og na-practice na ba ninyo ang 14th month pay?
Kung wala pa man gani na ninyo na practice, palihog tag duol sa inyong union o niya ingna inyong union. I-follow up ko nun na kanang 14th month pay o katong giingon ni pastor basin og available ang 14th month pay nga matunol kaysa matulis. Mga igsoon, honestly lang, ay lang po ninyo i-misunderstood ang akong punto, doon na yung mga tulisan no, sa union. O dili man na po ninyo i-claim, ang tendency ana, dili ra po mo pahibalo ang union. How if ang union, doon na ilahang kaugalingon nga collective bargaining agreement din sa Baliakar or sa Yanson Group of Bus Companies, pero ilahara pong gitago. As I said, doon na yung mga pipila ka niabot na ko nga mga informasyon nga gituyo raman pod og butang ng union dinha dili sa kagustuhan sa mga laborer o sa mga trabahante kundi sa kagustuhan sa Yanson Group of Bus Companies. Pero ang point nako kun ugaling sila unsa may nagpaluyo ni ana nga mga teknikalidad. Ako manggod mga igsuon ibutang na ako butangan mog union. Ang purpose sa union kay para nga unta no nga kun na mo yung mga complaint ipagis union unya ang union mo na mo communicate dito sa kompanya. Pero kung ang kompanya may gabutang sa union unya kinsa may mga personnel nga gibutang din na sa union, makasiguro ba mo nga inyuhan ng elected representative sa mga trabahante. Kaya ang problema magod naa sa punto kung pananglitan ang gi-assign sa union dili mga elected gikan gyud sa mga trabahante kundi sigon sa recommendation sa kompanya. So manang lisod ang mga igsuon kay doon na mga issue din nga medyo matayupi or limong-limong or malamo-lamo mga igsuon. So kung but pasabot nga dili mayong pagkabahig, dili mayong pagkarepresentar. Okay. Another one, maingon ta pag-istorya appertaining to the salary increase. Pila may increase? Well, ang uban nangutana nga pastor nag-increase naman kuno ang Manila pero wala pa man lagi may nakabati og increase sa amo. So, ingon na mga igsuon, another na po na siya nga gikinahanglan gyud nga inyuhag yung susihon pag-ayo kon nganong wala pa og nganong na langan kung naaman o ngano pod nga pugnan nga o gikinahanglan expeditiously madali-dali unta ng paghatag sa inyo nga mga increases no o ako lang pong gikuha og basihanan na may mga gitawag nato diha mga igsuon nga ang ilaha is naa pod sa contractual nga sistema. So sa gobyerno gitawag nagtakay pero motawag tag contractual nga ang ilaha dinha is base sa limitado nga benepisyo or kanang gitawag nato labi na gyud tong naa kay gipirmahan nga moingon kapag sulti nga mo trabaho ka pero commission ray imuhang makuha pero daghan sa mga gitawag nato nga mga kota nga dili na nila ibutang sa papel diretso na lang sa diskusyon or sa seminar pero ang problema og wala moy bugat nga gigunitan unya wala pod moy honest nga representante sa union nga maoy mo explain ninyo labi na gyud og ang premises sa inyong discussion in English. So hinumdumin ninyo nga ang pinaka bugat din mautong mapasabot mo sa mga teknikalidad no kay sa ako nang nahibalan ng Department of Labor duwala sila'y ahensya nga posibleng mo explain ninyo labi na kung doon na mo'y union, ang union mo ganahan nilang idil o ang union ay bahala diha ninyo so girespetuhan ra mo but then ang ako arang ikasulti ninyo mas maayo gyud na maklaro ninyo ning mga level sa gusto ninyong ipangutana para pod nga doon na po saktong tubag then as much as possible record it i-record yun na siya sa parang unsa man gani nga gipang record din naamoy pakita nga unit nga maoy sulod sa ebidensya nga mapadungog nila. Okay, balikon ako naamoy ebidensya pero usahay ka ng recording dili na siya madawat sa korte, inadmissible. Sabot nga dili na siya wala na siya gi-acknowledge sa korte. Pero naapoy mga punto nga siya gyud pod
kanang recording pwede nilang paminawon depende na sa nature sa pag-record. So I hope nga nakatagbo ko sa inyong mga pangutana din ha, no? So salamat sa mga nangutana karon nga kanang inyo ha karong gikabalak-an. Well, duha ka pangutana nga medyo moingon ko ang mga insaktong motubag yun ana is kana gyung inyong gisaligan nga may mo-represent ninyo ang union. Ang mga benepisyo makuha ra man ninyo sa sakto nga presentasyon. May pwede man mo makapangutana. Pero mga igsoon anyway, doon naman po yung mga honest pod nga naas kompanya sa YGBC, sa Yanson Group of Bus Companies, kamusulti ninyo. Pero pag moingon lang gani ni taas ang plitihan o niya ganaha mo magpa-increase, meaning wala na may labotan. Usbon ako ha, ang mga conductor driver kung ang plitihan magani may giskutan nga ni increase ang plitihan o nya mangayo mog increase sa inyong sweldo, lahi na siya nga istoryahon. Abuta lang ninyo because I believe nga naarag yun ay husay din na. No? Salamat sa inyong pangutana. Okay. Another pangutana, Pastor, ang gipang representahan ba sa kumpanya sa Baliakar ni Olivia Yanson valid sa amo karon nga pagpangimpliyo nga kami mo'y nahadlok kay murag wala ramay ikasulti ang mga taga-union sa amo ang kahimtang? Okay, tubag. Ingon ani lang. Ang gibuhat sa management sa Baliakar Transit, basta musugot lang mo, doon na gitawag nato kasabutan. Binding na. Ay na mo gunahuna ni Olivia, ay na mo gunahuna ni kinsa pa din nga tao nga nas taas. Kay sa laktod pagkaistorya, kung maumang gani na gibuhian sa inyong mga manager, sa inyong taga-admin, sa inyong di sa personnel or HR, kana siya good as mauna gyud na siya inyuha gyud nga level of understanding nga kana siya official na gyud na. Pero pag moabot na ganita sa level ni Olivia, maingon ra ko nga magpaabot ra pod again. Medyo ko markog nang hinaw ani, magpaabot ra pod ta kun unsa poy reaksyon sa korte because until today wala pa gyud sinsirong korte nga ni hatag og ruling, ni hatag og decision mahitungod sa pagtapos sa mga kaso. Nadungog na ako si Judge Gonzaga one time nga iyahang gidismiss. Pero ang problema lang kay it's not only Judge Gonzaga because mga igsuon daghan kaayo ang matawag nato ba og lugar nga dunay mga conflict nga wala pa gyud giresolbar sa korte. Usara si Judge Gonzaga nga nihatag og dismissal pero other courts wala pa mo react, wala pagud sila mo hatag og husay. Now, ako lang giklaro ninyo mga igsuon nga kini siya nga mga sitwasyon na agyud ni siya kamatuoran, na ni siya proof. Pero ang problema gumikan kay ang atoa karon nga mga kaigsuonan nabutang sa alanganin sa rason nga kini manggong na biktima na or naigo na, no? Labi na gyud tong giingon nga giinitan, gisuyaan katong ato ang giingon mga igsuon nga na igo sa crossfire sa panagbingkil katong nilaban sa Y4, katong nilaban dito sa nila sa Y2 o nya plus ni Olivia. Ang problema kay mura magugdigawas nga mas kusgan pa gani hinuon ang sa side sa Y2 kay sila may naadere with Olivia. Ang ako ramang nakitaan mga igsuon nga kining mga butanga ang makahatag ragughusay ani ang korte kung ilan ang iresolbar ang kaso. So mga ikong dispensa ninyo kung ugali ngano nga ingon ana man ang nahitabo kay ang ako manggong nabantayan mga igsuon nga problema naa manggod sa matawag nato bag unsa bitaw ka unsa ka sinsiro ang atong korte nga mohatag og importansya or dakong informasyon mga igsuon sa mga panghitabo nga sama ani kay para manggod nako kini manggod unta dugay na unti ning na-resolbar ko tinuod pang i-resolve sa korte kay naa naman gud ni sa korte. Ang problema manggod ani kay duna manggoy mga pipila ka mga isyu nga nakita nako nga dili gyud sinsiro ang korte nga mohatag og
dakong importansya nga mapadali ang kaso. So kining mga civil cases nga gi-file, mga igsoon na dismiss. Ang problema kay naapay laing mga gipang file, no? Pero moingon ta pag-istorya kaning extrajudicial settlement sa estate ni Dr. Ricardo Yanson Sr. nga mao gyud founder sa Yanson Group of Bus Companies. Nakita nato mga igsoon, ako ay agree nga si Judge Maria Lina Gonzaga sa Regional Trial Court Branch 42 sa iyahang order dated October 2 nag-ingon, the complaint is as it should be ordered dismissed without prejudice. Meaning to si pwede pa gani nga in kaso makarefile sila without prejudice. So, OBY lodged the civil case for the annulment of BGS against Roy Emily Silina Ricky. Okay, ang problema mga igsuon kay medyo matawag mang victory on the side sa Y4 pero wala man sila dili. Na sila papel pero wala man ang ilang presensya. So, ang buti pasabot nga ang pag-dismiss sa kaso nga maoy naghatag og pagtuboy nila ni Roy, Emily, Silina og Ricky, mga igsuon nakita nato nga wala gyoy kapasikaran nga ang ilahang paningkamot ni Leo Ray og ni Janet Dumangkas plus sa ilahang inahan nga ipaanol na invalidate ang maong ilahang hangyo nga ipa-nullify ang AGS deeds. Pero mga igsuon, karon ingon ani nga sitwasyon, ngano man nga magpabilin pa man ni, ngano dili man ni matuldukan. Ngano mga igsuon kay kanang term nga without prejudice. Okay, order dismissed without prejudice. Sa mga dili kasabot sa legal, moingon ra ta nga medyo wala ra na, pero sa mga abogado, mga igsuon, dako kay nagmeaning. Gumikan kay anytime pwede silang maka-file og another case, no? Nga ilahang ma-amend ang ilahang complaint or mausab nila mga igsoon sa tenor nga gusto nilang ipaabot na apaghihapon, no mga igsoon. So ang ako lang ganahan ko maminaw nga nakadaog na ang Y4 sa sala ni Judge Gonzaga. So balikon ako mga igsoon, Judge Maria Lina Gonzaga sa Regional Trial Court Branch 42. Pero ang ako pong nabalakan kana nang giingon nga order dismissed without prejudice, no? So si OBY pwede pang maka-file and then he has all the capacity, she has all the capacity and she has all the talented lawyers nga maoy mo lubag-lubag sa mga complaint. Just because ilaha lang ning mapadulot sa rason nga kaya nilang mapadutlan ang mga magsuon. Though dako ang ilahang percentage, no, sa Yanson 4, kay klarong pagka-history, ilang ownership is 61.17% sa shares. Unya, samtang sa ilahang side sa nila ni Leo Ray og ni Janet, meaning makita nato nga ubos ra gyud kay duha kontra upat. Ang ako lang nakita natingad-an dinhi kana ra yung giingon pag-istorya ba mga igsuon nga nganong dili man gyud nila himuon korte bitaw, moingon man pag-istorya due diligence. Okay, moingon pag-istorya unsa may inyong mga paningkamot para nga kini siya dunay agianan nga marisolbar. Atong nabantayan mga igsuon nga they're good to say that but they are not good to interact with that statement that most of the time sila mo'y nihatag sa pinaka lami kaya nila na nga term nga due diligence. Wa ba nyo pa rin kamuti to exhaust all available remedies? Pero karon mga igsuon nga kung punto din na, okay, dili naman ni siya basta-bastang ma-resolve na, naman ni siya din ha sa sala. Ang ato ra din ha, nga mo action lang yun unta ang korte para ana. Para nga once and for all, naaraman ang Security and Exchange Commission. Nga maoy nag-hold sa mga papers, maoy nag-monitor, mga igsuon, ilahan ng oversight function, o nga naman po nga dili manggod ingon ana kalig-on pod ang SEC sa pag-abot na og
government intervention. So balikon ako mga igsuon sa inyong pangutana, malibog ko, pero ang point nato di man gud unta ni siyang angayang kalibugan kay naa na magunihan ay. Example nako mga igsuon na ingon ani. Okay. Kaning giingon nga October 10, 2013, nagkasabot na sila nga ilahang i-transfer ang Baliakar Transit, ang Yanson Group of Bus Companies, ilan ang i-transfer dito sa mga ngalan sa unom ka mga anak. So, may na pagkasabot, buhi pa si Dr. Ricardo Yanson ani. Usbon ako, October 10, 2013, nagsabot na sila nga ilahan ng ibalhin dito sa ilang unom ka anak ang bus companies to be divided equally among 6 siblings. Unya, mga igsuon, ang estate ni Ricardo, meaning ang iyahang nahibilin, consisted of several shares, various family corporations, real properties, bank deposits, and vehicles, meaning all properties, all estate properties, bank deposit, and vehicles, adto ning OVY or ni Olivia Villaflores Yanson. While all the shares in the family corporation, so, mintras tanto na apas Olivia, ilahan ng gi-turn over dito tanan. So, ang mga unom ka man nagsuon, maunay gitawag na to mutually reciprocal exchange of rights. Sige, mami, imo na kanira pod ang sa amua, kay mao man ni ato ang sabutan sa pamilya. So, based on the family constitution, pamilya man lang yun ang pwedeng mugunit ani. Pero mga igsuon, makita na lang ka, karon naanay Villarroel, naanay Gulis, naanay Chua, naapil na si Charles Dumangkas as Vice President, o niya President si Leo Rey. Mga igsuon, malibog ka, o nganong ingon ani ang atong gobyerno, nga murag, nahimo rang, murag itolerate na hinoon sa atong gobyerno, ang dili bitaw legit, dili ba valid nga composition. Natingala ka mga igsoon, it's high time for them to decide. Mahitungod ani nga mga problema. Pero, mangita ta, asa man ng korte, asa man ang huwis, asa man ang sound principle of dispensing decision, asa man to give impact to the corporation code nga kinahanglang represented ang mga stockholders. Unya, doon na sila annual meeting, mga igsuon, adto sa ilaha karon nga headquarter sa Mansilingan. Yes, I believe Mansilingan na siguro. Pero ang ako natingad-an mga igsuon, unsaon man pag-represent, unsaon man pag-adto nga doon na may mga pending cases kung ila pa untang giresolbar sa korte ahead kanang mao nga mga issue mahitungod sa ownership no sa mga pamilya kay family corporation man na dili gud unta pwedeng mabutangan nila og probable cause tang pag-file kaso og mga criminal cases. So dinha ako natingala mga igsuon og nganong ingon ani ka buslot, ingon ani ka dili ligon ang ato ang judicial system. Wala ko nakakita og igong gibugaton or kapasikaran nga ilahang itolerate nga mafailan og ingon ani nga mga kaso nga mga criminal case labi na gyud ang trespassing mga igsuon kay how can you be an owner of the property trespass to your property? Unsaon man nimo nga kung tag-iya ka mo labang ka or mo violate ka sa imuha mismong gipanag-iya, though may ko part owner, mga igsuon, yet it is an owner. It might be part, but they are owners. Munang, mayroon ko pag istorya kung i-resolve lang nato mga igsuon, ang pinaka-importanting resolution is kana yung pag-decide sa korte nga ang ilahang AGS should be upheld mga igsuon. Kinahanglan yun nga mahatagan og visa, mahatagan og gibugaton. Now, sa mga pangutana nga inyong gipangutana, ako mismo natingala ba pugo. Natingala ko, kabalo ko natingala mo, pero sahay daugon na sila to sa ingon pag-ingon nga unsa man poy ato ang labot kon ugaling ilaha man ang kaso, no? So, mga igsoon kana manggong giingon manggod sa decision mangod ni Judge Gonzaga.
noting the latter's and his lawyer's proclivity to trifle with court processes. Ang pasabot mga igsoon nga hinumdumi ninyo ang dili maayo nga pag lisod-lisod sa mga simpleng proseso sa korte, mga igsoon, nga gibuhat sa mga abogado ni Olivia sa mga kaso. Ningon siya, ang mga abogado ni Olivia maoy naghatag ragyod og dili maayong pamaagi nga gilisod-lisod ang proseso sa korte nga simple raman unta na determination of ownership. Kung they are part of the family corporation, then the proper way of settling it mautong ilaha karon nga mga papilis nga maoy nag-justify sa ilahang shares of stocks. Ila unta, katuta may kuhag basihanan. So, pag-submit, legally, kompleto man to sa mga legal demands nga kinahanglan gyud nga notaryado, dayong dili fictitious, dili peke, dili mini, and then they all agreed, mga igsoon, so ingon ana unta. Pero wala manggugo nakabantay nga gitaga gibug aton. Ang akong hangyo marapon og mahimo lang unta sa korte, the judge will bring close to this judgment and give the finality to execute the judgment. So once and foremost, para nako mga igsoon, kinahanglan gyud nga duna gyoy will ang korte kay para gyud pod maminaw ang mga pipila gyud ka mga individual no nga dunay og sa term pa na sangkot or na kanang gitawag nato mga igsoon nga involved ini maong mga issue. So torang giklaro na mga igsoon ha nga ingon ani ang ilaha karon nga angayang mo hatag gyud og aksyon ang korte. Now, panawagan na to sa Korte Dinas Bacolod, no? O di man asa man dapita nga korte sa tibuok Pilipinas. Siguro basig sa simpleng tingog kaya ninyong madunggan nga pwede ba nga inyong iresolbar na ang ilahang kaso? Kay para pod nga kining mga tawo nga nangutana karon as to ilahang anxious katong kanabang ilahang kabalaka nga unsa may dangatan unya, wala man sigud sila sufficient understanding sa balaod. Wala sila igo nga pagsabot sa balaod. Wala pod sila igo pong kasandigan sa pag-interpret kay bisan ang mga balaod nga i-interpret sa mga abogado kinahanglan pod nga mo consider pod sa side dito sa pikas nga partido kay duha man ang nagkabangi. Ang katong mga naigo sa crossfire mauto sila in taon may mahimong alinganga. Mutanaw sa pikas, balik na pugtanaw, hangtod mahubog na lag lining-ilingi. Okay, so manghinaot ko nga mga igsuon nga inyo ning masabot, no? Okay, sa pangutana nga kinsa man gyud tag-iya mga igsuon, ang tag-iya gyud si Dr. Ricardo Yanson Sr. o si Olivia Villaflores Yanson sa pagsugod. Bilang family corporation, sa diha nga na-amended, na usab, so appeal na ang mga anak, especially sa ilahang pag-comply sa mga papers or documents to justify or to manifest. Nga appeal na ang mga anak, atong i-appeal pagani ang ilahang katong ingon ko nga October 2013 decision nila nga dunay ilahang gitanaw nga bahinon ang bus companies mga atos mga anak unya ang uban nga mga shares real estate ang uban pa dunay will, meaning ang mga ni-waive na ang sa side sa mga anak bisan sa side sa gitawag natog estate ni Dr. Ricardo Yanson nga adto tanan ni Olivia pa naman well done, no? Mga igsuon, ang ako orang malibgan nga
unsa man kadugay gyud ang gikinahanglan nga kana siya mahatagan og dako nga respeto, mga igsuon. Okay. So ako ra giklaro, mga igsuon, nga kini nga mga kamatuoran nga gikinahanglan gyud nga mahatagan og dakong pagtagad, wala gyud lain nga pwedeng makahatag og responsableng desisyon para ani. Ang kana ra yung mga igsuon, kanang mayon ko ninyo pag-istorya, kana ra yung korte, no? So kay kun mayon ta pag-istorya nga napatay lain nga huna-hunaon, ako ra yung ikasulti, kita mismo igor ta magtuki is kahanginan, pero dili kita sufisyente nga muhatag og ato ang kaugalingon nga opinion probably diha ra taman, pero gingon pag istorya nga atong tagaan og dakong gibug-aton nga atong opinion, kulang sa gibug-aton, no? Inform and substance. Salamat ni Gabriel Henson. Okay, the owner of the Henson Group of Companies seeks probate during her lifetime to show a sound mind and free will. So giingon din pag-istorya, mga igsuon, nga the multi-billionaire Olivia Villaflores Henson, the matriarch of the clan, owns Asia's biggest bus, then has received a legal green light for probate of her will that leaves only 2 of her 6 children as heirs to the family business empire. Now, imagine ninyo na, mga igsuon, nga ang ilaha karon nga gimension nga gitagaan man og katungod si Olivia, nga si Olivia maoray matuman, no? Nga ang iyaha karong kagustuhan, iyahang will, mga igsuon, nga iyaharang ihatag sa iyahang duha ka mga anak, no? Duhara sa iyahang unom ka anak ang mahimong manununod sa iyahang business empire, sa ilahang family business empires. Now, ako lang klarohon, mga igsuon, nga kini manggod nga ingon ani ba, mga igsuon, unya na lang nako nito bago ning uban, ha, kanilang giingon pag-istorya nga kung niingon pag-istorya nga kung niingon pag-istorya diri, mga igsuon, nga matriarch of the clan owns one of the biggest, has received a legal green light for probate of her will that leaves only 2 of her 6 children as heirs to the family business empires. Now, mga igsuon, ako lang ipangutana, kamuli akong pangutanon, naminaw mo karon. Ang Regional Trial Court Branch 44 presiding judge Ana Celeste Bernad sa iyang 27-page decision dated August 31, 2023, paminawan nyo, said the last will and testament of the Henson Group of bus companies owner had complied with formalities required by law. Nga for Henson, Roy, Emily, Selena, Ricky, and their heirs have been dispossessed of the fortune that started in the garage of Olivia's state husband, Ricardo, at the government housing estate in Bacolod City. Mga igsoon, kamuri akong pangutanon ani, kay usahay manggod, murag ako mismo mo oy gingilngigan ba, nga dunay inahan nga ingon ani, doon na po'y ingon ani pod nga judge, nga matawag nato, mga igsuon, nga kanina lang akong sabton. Kani si presiding judge, mga igsuon, Ana Celeste Bernad, sa inyuhang pagtuo, dili ni makontest nga decision, nga moingon pag-istorya nga ang last will and testament adto ihatag ra sa duha ka mga anak. Do you think, mga igsuon, patas ang balao diri repita? Okay, balik ko na ko, mga igsuon. Ningon pag-istorya, Roy, Emily, Selena, and Ricky, and their heirs have been dispossessed of the fortune that started in the garage of Olivia's late husband, Ricardo. Now, kamo may akong pangutanon, mga igsuon. Sa inyong pagtanaw, kining klasiya sa desisyon sa judge, walay trampas? Nga naman, ni desisyon siya, mga igsuon, nga walay appeal. Unsa may iyahang sufficienting basis kay pagkangalan si Olivia iyahang katungod kay siya ra maoy asawa ni Ricardo. Now, asa naman di ang ato ang family code? Asa naman di ay ang ato karong corporation code? Unsa man mga igsoon, makinudkod na lang?
I know nga on appeal. Kabalo ko nga giapilar ni. Kabalo po ko nga dili gani mo prosper ning decision ni Judge Ana Celeste Bernad. Usbon ako dili gani mo prosper. Kay kani mga igsuon og naa pa lang gyud untay katungod mga igsuon nga kihaan siya og maljudgment. I-contest unta niya judgment. Ayun ko pag istorya nga if there is a forum to that, angayan gyud ni i-contest, pero kinsa may mo contest nga wala pa man diri ang mga anak, and then they cannot just file a complaint without their presence. If they can file a complaint mga igsuon with the corresponding fee, that must be represented in a legal proceeding. Ang pangutana nato, unsaon man nga ining mga panahon na medyo mura magbuta, akay buta manggod kuno nang giingon nga ato ang symbol of judgment kanang babae diha mga igsuon nga gitabunan ng mata nga gadala og gadalag espada nga dunay timbangan. Ang nagani bag-orong karikature mga igsuon nga gibutang na lang niya ang espada hasta ng timbangan kay gipulot niya tong kwarta. Ako raning gihatag as a symbol of proof nga dunay mga court decision nga og dili gyud ka magtagad, no? Labi na sa to mga kaigsuonan pobre, labi na sa to mga kaigsuonan nga unsa mo expectation ninyo driver o conductor og series mga igsuon. May padagay to mga empleyado kay do na to mga kikinahanglang qualifications, pero kani mga driver o conductor una daan mga igsoon is kabalo lang mo drive and then able to read and write or sufficiente ra pod nga makabasa. Ang conductor sufficiente makaihap, sufficiente makapanukli, pero mga igsoon nagmoingon ta extra intelligence or matawag na to sufficient educational background, wala po dagway ga doctorate nga nag-driver lang o series liner nga or kaning bus sa series or sa Yanson group of bus companies, bachelor ka din hang rural transit, gold star bus ka din na Mindanao transit or whatever. Nga kurambot pasabot mga igsuon nga mao man ni alaot. Tinuod ako I agree with you nga kamo mo'y nahimong alaot din because all the technicalities involved in this judicial proceeding, ang tanan nga mga nahisgutan sa kaso, wala man gud mo'y kabangkaagan unsaon pag-interpret. Naamoy gamay masabtan pero dili sufisyente nga ang inyuhang masabtan igo nga ikatugbang sa ilahang argumento. Kay kadaganan manggod nila lawyers after lawyers, pero una dihado manggudaan kay ang gibuhat manggod ni Olivia bilang inahan, na tanawan ninyo ha, iyahasang gikiha ni mga anak og kriminal, dahil samtang dunay civil case. Una nga masulbar, mga igsoon, unta ang kriminal kaysa civil case. Pero dili unta angay i-file ang ilahang kriminal kundili unahon pagsulbad ang civil case o conflict. No na siya gitawag na tug test case na. Now kanu sa aman mahuman ng ilahang criminal case nga naa may civil case nga di man pud sila maka-attender sa ilang civil case kay giunhan naman sila no bail recommended. Now unsang klase as inahan si Olivia? Muna ko unsang klase as inahan si Olivia kung muna iyahang gibuhat. Iyahang gilupi gumikan sa iyahang government influence sa panahon ni former President Rodrigo Roa Duterte. Sakit na para nako, dili man ko part sa Yanson, pero sakit na gumikan kay nakakita ka nga dunay taong nalimbungan. Dunay tao na technical. Wala nagpasabot nga bisag unsa ka kadato dili ka malimbungan. Puro ni mga anak ug dato, mga dato po ning mga anak ka, pero mas influential ang ilang inahan kay nila. Now karon mga igsoon, mangutana ko ninyo, human sa gibuhat ni Olivia, karon ang gibuhat ni Olivia mga igsoon, ni file siya iyang gipresent ang iyahang posisyon nga ang tanan nga business empire assets mga igsoon iyarang ipasunod sa iyahang duha ka anak si Janet ug si Leo Ray. Ako tamong itats ang inyo karong salabutan. Unsang klasiyas inahan si Olivia sa iyahang gibuhat? Well, may nga pag-istorya, yes. Ang judge, questionable pa na, contestable pa na, appealable pa na. Pero pagkangalan nga ni hukom ang huwes nga ipasunod sa duha lang ka anak ang kinatibuk-an nga asset nila or kinatibuk-an nga propiedad sa
Yanson Family Corporation. Nawala na ang Pulong Corporation. Kaya ang gusto ni Olivia ngayang pasundon ang iyaharang duha ka anak, si Janet Dumangkasa ug si Leo Ray. Now, moingon na lang ko pag-istorya. Unsa kay dag-anan sa mga yanong tao? Unsa kay dag-anan sa mga pobreng tao? Unsa kay dag-anan sa mga tao nga walay igong katakos, gahom, influensya, nga ikatugbang nato sa gahom, katakos ug influensya ni Olivia. Asa mo ka mangitag inahan? Nga ang iyahang anak, pati pa ang iyahang mga apo ug ang mga umaabot nga generations, daw gi-consider niya bala nga patay. Ako may mo challenge ninyo mga igsuon. Tarong pa ba ning atong nasod nga Pilipinas? Tarong pa ba ang atua karong kagamhanan? Tarong pa ba ang moralidad sa mga Filipino? Cite for example, Olivia, tarong ba ng klasyas inahan? Unsa may sala sa imuhang mga anak? Anong ingon anak mangyug ka suko sa imong mga anak? Anak man nagana nimo. Anak man nagway na nimo og sa imuhang bana. Okay, moingon ta pag-istorya unsa man taga-economic rason, nahigugma kang Ricardo o nagpagamit ra kang Ricardo? Wa kay gugma sa imuhang mga anak, buot ba'y pasabot nga ingon ana ra si Ricardo ra imuhang gigugma, walay labot ang iyahang mga anak? Mga igsuon, challenge ni nako sa mga naminaw. Challenge ni nako sa tanan na to mga kaigsuonan nga naminaw. Because I'm talking about a family values. I'm talking about the moral standard of the Filipino. Kay moingon ko kung ang mga inahan mag-antos para siyang mga anak, magpasakit, usahay gani, moingon ko pag-istorya mga igsuon, iluom na lang, iutong na lang, pila man ka mga ginikanan ang nagkautang-utang para lang yun ilahang mataganaan ilang mga anak, mapaeskwela ilang mga anak, ilahang masuportan ilang mga anak sa ilang mga apo. Pero lahi si Olivia, siya na'y pinakadato, pero asa man dapita ang iyahang mga maing panghunaon. I'm challenging you. Dili na lang ko mo challenge sa anang mga abogado, mga huwes, nga si Judge Ana Celeste Bernard in her 27-page decision nakaako siya August 31, 2023. Mga igsoon ang ako rambot ipasabot ba? Ingon ani raba kalugak, ingon ani raba mga igsoon. No question. Sige, pwedeng mo ma-appeal, pwede nang ma-override. Pero ang point nako mga igsoon, mausab pa ng kinaiyang gibuhat ni Olivia. Bisan pag mausab mga igsuon, the damage is already done. Kitang mga Filipino, kamo din ang naminaw karon, kaya ba ninyong masunod ang kinaiya ni Olivia and then she will be branded as a good mother? Mga igsuon, paminawa ra gud ni ninyo, kay para lang ha, ang ako lang din ha, para lang yun mong makahibalo mo. Paminawa ra gud ni ninyo, kanila nga term ha, kanilang. I hope nga inyohan ning paminawon mga igsuon. Ako sambutangan og gamayng sounds kay para pod nga kani manggong maingon ko ngano man pod nga ingon ani man ang gibuhat nga dili man di ay mao ning ilaha karon kana bang paghatag niya honoris causa nga dili man di siya maoy takos katagag honoris causa niya ipasabot pagyud sa mga pari nga gitagaan nila honoris causa si Olivia gumikan kay to her compassion and leadership. Asa man iyang compassion? Asa iyang leadership? Paminawan yung mga igsoon. Sa isayaon ko. Wala gid Mga igsoon ha, akong ba ibalik. ang honoris causa isayaon ko. Wala ginahatag because may kaya ukon may poder ang isa ka tawo. The honoris causa is given because of the outcomes and manifestation of compassion and leadership. Those Okay. and manifestation of compassion and leadership. Manifestation of compassion and leadership. Balik ko na ko sa primero. Kaya medyo murag ako may gingil. Honoris causa isayaon ko. Wala ginahatag because may kaya ukon may poder ang Wala ginahatag because may kaya o kon poder. Poder means power. May kaya meaning dato.
Wala gihatag ang honoris causa gumikan kay siya dato, gumikan kay siya gamhanan. Wala gihatag ang honoris causa. Mga igsoon, ha, ako rin giklaro. President Reverend Father Albe, may gasultian na, bisayaon ko, waay ginahatag tungod kay may kaya o kon may poder. Padayon na to. Sa katao. The honoris causa is given because of the outcomes and manifestation of Because of the outcome and manifestation, compassion and leadership. mga igsuon, kadungog mo, compassion and leadership. Balikon ha, balikon. The honoris causa is given because of the outcomes and manifestation of The outcome and manifestation of compassion. compassion and leadership. Those are the first two things that we have to bear in mind. Two things that we have to bear in mind. Two things that we have to bear in mind. Duha ka butang nga ibutang nato sa atong hunahuna. Now, unsa man klasiyas pare ni presidente sa University of Negros Occidental Recolitos, Agustinian priest. Ilan ang gihatag? Nauna ang kinaiya ni Olivia kaysa paghatag nila anang honoris causa. So asa naman ang giingon nila karon? The outcome and the manifestation. Don't blame me ha, Roman Catholic, please. Ayoko nyog basula. Hinumdumi ninyo kung giunsa pag-qualify, giunsa pag-pahaom, giunsa pag-akomodar si Olivia. Ha? Compassion and leadership, mga igsuon. Kay ako, mag-uol man ko maghuna-hunaan eh. Honoris causa, isayaon ko. Wala ginahatag because may kaya o kung may poder ang isa katao. The honoris causa is given because of the outcomes and manifestation of compassion and leadership. Those Asa man ang compassion, mga igsoon? Asa man ang compassion? Asa po ng leadership? Ang ako, mga igsuon, bahala nagmoingon, pwede man nang i-retract, pwede man nang kuhaon, wa na nang effect. Humana ninyo gibulak-bulakan, humana ninyo gi-advertise, humana ninyo na deceived ang mga tao ana nga term because wala mo ga-apply due diligence. Kung doon na mo gi-apply nga due diligence, inyo ning gi-examine, sa ako nang giingon, inyon tang gipangutana si Judge Bernard. Inyon tang giklaro, ngano man ang natabo man na nga may last will and testament nga i-dispossess ang iyahang mga kabataan nga apat sa anom. Kay gusto nila nga ang duha lang, si Janet lang og si Leo Ray. Kana mga igsuon, makapasar na sa moral sa simbahan? Okay, I'm calling the attention of all the Roman Catholic believers. Ako, gikan ko sa Roman Catholic believers, magpabili na sa akong kinasuluran, akong pagka magtutuo, isip, Roman Catholic principle and principled person, no? According to the doctrine of Christianity, espoused by the Roman Catholic. Kanang gakos sa Roman Catholic man. So, pero sa akong pagsabot, bisog wala na ko nagsunod sa order sa mga pari, kaya nakita na ko ang daghan kayong damages nga gihimo. Daghan kayong kadaot nga gihimo nga mga pari. Sa payan sa ubang mga buutan nga pari o sa uban nga mga maayong simbahan. Pero kaning Order of the Agustinian Recollects, kaning University of Negros Occidental Recolitos, ilahang giguba ang integridad o unsap kasagrado ang paghatag og dungog, honor, mga igsuon, ni anang honoris causa. Matingala ko, mga igsuon, but I'm telling you, mga igsuon, naabtan kog oras. So, lami pa untang iboylo mga igsoon. Kaya ako, medyo nagkainit na ko. Kaganina, chill-chill lang ko, pero nagkainit lang ko. Kay gibastusan kog maayo sa gibuhat sa Agustinian Recollects. Mga pari sa Roman Catholic na mo'y nagmanage sa Negros Occidental University.
Recolitos. UNOR, mga igsoon. University of Negros Occidental Recolitos. Gibastusan ko. Kay ang principle of or academia, mga igsoon, if we will have to base it to the principle of, magsugod lang ko sa Lyceum ni Plato, sa kang Aristotle, mga igsoon nga academia. Oh. Okay, ako paminawon sa mga caller. Yes, hello, may gabi On air ka? Hi, Pastor. May gabi, May Pastor. gabi, ma'am. Ang ako ang fan pod, napod ko ikasaway pod sa ato-apod nga mga pare nga kanang dili maayo, Pastor. Yes. Pwera ka maayo. Napo ko na ko anan sa katedral 2013. Nag-misa siya. Ngayon siya pagstorya nga wala ba mo na ulaw nga muhatag mo 25 centavos? Mura yan kaingon. Yeah. Lalo ko nung ako na yung mga sinsilyo ng iyang kanang sibot ba nga kanang tag 25 centavos. Sa laan ko paminahon nga gi-question niya ang iyang ana, di ba? Yes, ma'am. Kaya ang giingon biya sa Biblia nga kung kutob sa imong maabot basta kinasing-kasing wala na to gikuhan og base nga katong ikapulo. Yes, ma'am. Okay, kung imong ko base ang ikapulo, magpunsa naman laman na asa naman tong giingon pod sa Ginoo nga wala niya gidayeg tong nihatag og pila ka libo. Kato nihatag og 5 centavos nga kuan kining byuda nga nagkalisod pa siya nga kulang iyang kwarta nihatag sa 5 centavos. Buto yang gidayeg. Yes, ma'am. Dayon, ano man nasawayon man niya sa pare na nasa sinsilyo nga nadawat nga 25 centavos. So, ang iyang gusto kanang dagko, di siya ganahan o gagmay. Bali, ma'am. No? Napoy nag-trending, ma'am, nga gihiklin sa pari kadtong naay ni offer or ni halad og bulak. Kaya iyang gi-welcome. Nag-trending, nga ang iyahang gi-welcome, iyahang gipang dawat kadtong mga utanon, tong mga dagko nga mga offering o niya intong bata nga bay nga nagdalag bulak iyahang gi padaplin. But anyway, sige ma'am, dungog tas ikasunod akong programa ma'am. Salamat ma'am, kinabtan ako oras ani ma'am. Salamat O ma'am. sige, Pastor, salamat po, Pastor. Salamat. Okay, mga igsoon, ako lang hataga gibugaton tong gisulti sa ato karon nga caller nga tinuod man tong giingon biblical ningon mapagistorya nga nangutana si Jesucristo kinsa may pinakadako gihatag katong mga nihatag og dako katong nihatag gamay unya ang istorya dinha ni Ginoong Jesucristo mas iyahang gidaig tong nihatag og gamay kay ang katong nihatag og dako sobra man to sa ilahang na pahimuslan pero katong gamay nga gihatag sa usa ka tiguang nga byuda tong iyang gimension kaganina, iyaha magyutong kinabuhi tong sentimo nga iyang gimension nga may gihatag. So mas dako to gihatag kay iya man kinabuhi kaysa katong uban nga nihatag sa ilang sobra. So anyway, salamat Tirukina meron mo nagtan-aw pa karon mga igsoon. Mopadayeg dugtang nga sa unahan, daghang salamat sa tumasuking tigpaminaw sa programang Kamatuoran. Mao kini ang programang Ang Kamatuoran. Kamatuoran, kamatuoran, bililhon og haom sa katilingban. Kamatuoran, atong ampingan, dili ta bulingan ang kamatuoran. Daghan ang mudaig sa dagwayng matahong, sa batasan nga nindot ang sudungon. Apan kung dautan na ganing binuhatan, daghan ang mutulisok sa atong kamatuoran. Kamatuoran, bililhon nga hiyas sa atong kaliwatan. Mahalunta atong ampingan, dili ta bulingan ang atong kadungganan.